naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at sumigaw, "Siya yaong aking sinasabi. Ang dumarating na kasunod ko ay naging una sa akin, sapagkat siya'y nauna sa akin." Tayo po ay magpatuloy sa pagmumuni-muni sa harapan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na pinaglilingkuran, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming kublihan, Ikaw ang aming kanlungan. Walang ibang Diyos kung hindi Ikaw lamang. Hayaan mo na sa umagang ito ay magpasalamat po kami sa buhay, sa kalakasan, sa iyong mga pagpapala, probisyon, sa iyong mga ginawa, Panginoon, at gagawin pa, Panginoon. Ang lahat ng ito'y ipinagpapasalamat po namin sa iyo. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo, humihingi ng pagpapatawad sa aming mga kamalian. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng ito. Alam namin, Panginoon, na ang kapatawaran ay pinagkaloob mo na sa amin sapagkat sabi mo ay sapat na ang kamatayan mo doon sa cross upang kami ay iyong patawarin. Hayaan mo na lumapit po kami sa iyo, patuloy ang aming pagdalangin, pagpalain mo ang aming bansa, aming Pangulo, pagpalain mo siya at ang lahat ng kanyang mga kasama sa kanyang gobyernong ito. Pagpalain mo po sila. Dalangin din namin sa iyo ang patuloy na pagsasagawa ng iyong vaccination, Panginoon. Pagpalain mo ang gawain ito. Dalangin po namin sa iyo na wala namang maapektuhang hindi maganda ang mga nagpapavaksin. Panginoon, Ikaw ang mag-ingat. Ikaw ang magpala po sa kanila, Panginoon. Dalangin namin sa iyo ang aming iglesia sa kanyang pangkalaganapan, mga generales, obispo, pastor, ang direktoryo, pakapagpalain mo po sila. Panginoon, hayaan mo na idalayan po namin sa iyo ang aming iglesia naman dito sa Tipas. Pagpalain mo ang bawat sambahayan, ang lahat ng gawain, ang lahat ng bawat sambahayan, ikaw ang patuloy na kumatagpo po sa kanila. Panginoon, ang lahat ng ito'y aming dinadalangin, hindi sa aming sariling karapatan, kundi sa karapatan lamang, Panginoon, ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Sa panahon, ito'y kailangan si Kristo na maaasahan, tiyakin mo, minamahal.
panahon, ito'y kailangan ang tagapagligtas ng buhay na lalaman ko ng tunay. Ako'y kanya magpakailanman. Batong kanlungan ay si Jesus, walang ibang makatutulong. Tiyakin mo, minamahal, nakatayo ka sa batong buhay. Tayo po ay dumako sa tugunang pagbasa na matatagpuan sa unang 1, 1 hanggang 9. Si Kristo ang ilaw. Yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan, at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Ipinahahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig, upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Tayo pong lahat, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa 3 araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan, siya nawa.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay sama-samang umawit magpuri sa ating Panginoon. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuwala ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng paburing ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mo lubos. Aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuwala ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng paburing ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mo lubos. Aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus.
isip mo'y ako minamahal ang tulad ko. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda. Kamatayan mo'y dahilan ng tunay kong kalayaan. Kami ngayon iyong anak, minamahal mo ng ganap. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda. Ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko. Mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda. Ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko. Mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda. Ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko. Mabuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay muli tayong sasamba sa makapangyarihang Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay. Purihin natin siya sa araw na ito sapagkat nandun ang kanyang kaluguran sa ating pagsamba. Ang ating pag-aaralan doon sa Matthew 11:3, sabi doon, "Are you the one who is to come,
or shall we look for another? Kumusta na po kayo? No? Kumusta na po ang inyong kalalagayan sa inyong tahanan? No? Matagal-tagal na rin naman na tayo ay sumasamba sa ganitong kalalagayan. Subalit, lahat ng bagay ay dumarating na kung saan ay dumarating yung katapusan. Ano kayang katapusan niyon? No? So, ang ating iglesia ay nagbabalak na sa buwan ng Agosto or September, magkakaroon na tayo ng face-to-face, pero may kasamang tinatawag na blended worship. Ibig sabihin, hindi lahat tayo ay makasasamba sa ating sambahan. Limitado lamang po. No? Ang sabi ko nga, mas maganda at narinig ko na dapat ang lahat ng sasamba o dadako sa ating iglesia, ang dinig ko dapat may vaccine na. No? So kaya, alam ko, ang karamihan sa mga senior, meron ng vaccine. No? Kaya, tinatanaw natin ang bagay na ito upang maranasan natin ang ating pagsamba doon sa ganong kalalagayan. Kaya nga ba sa umagang ito, muli ay tayo ay mag-aaral ng kaniyang mga salita. Mag-aaralan natin yung tungkol sa ating Panginoon at tungkol dito kay John the Baptist. Kaano ba natin kilala ang ating Panginoong Yesus at itong si John the Baptist? Ating muling balikan ang patotoo ni Juan Bautista tungkol sa ating Panginoon. Sa book ni John, chapter 1, verse 19 and 34, sabi doon, nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya. Sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumugot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ito yung binanggit ni Propeta Isaias ang may sabi nito. Dito, nagkaroon ito ng katuparan, no? Nung sinabi ni Elias ang bagay na ito. Makikita natin maging doon sa chapter 53 ng Isaiah, nung ating Panginoon ay namatay doon sa cross, kung papaano siya namatay. At ito yung katuparan ng mga bagay na ang ating Panginoon
bumaba dito sa lupa, na hatulang mamatay, ipinako sa krus, namatay, at pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na magmuli. Doon sa verse 24, sabi doon, ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Hindi pala namang ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbabautismo sa tubig. Ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit, hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. John or Juan 1:19-34, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako pinanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko rin ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Si Juan ay nagbabautismo sa tubig. Ang patotoo niya, nakita niya na ang Espiritu ay bumaba at nanatili sa isang tao. Siya ay magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at kanyang pinatotohanang si Jesus ang anak ng Diyos. Kung ang isang tao ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan at kumilala sa ating Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, bababa at mananatili sa kanya ang Espiritu Santo. Ito ang pagbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa ating paksang talata, Mateo 11:3, sabi doon, nabalitaan ni Juan nang siya ay nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Nagpasugo siya sa kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya,
Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Ito yung kapahayagan na ang Kristong ito ay ang tunay na Diyos na nakagagawa ng lahat ng bagay, pati ang kamatayan. Sino ba yung makagagawa na magpagaling ng lahat ng uri ng karamdaman? No? Sabi doon, lahat ng uri ng karamdaman ay Kanyang pinagaling. Isipin natin, meron bang isang taong ganon? No? Na ang lahat ng karamdaman ay Kanyang pinagaling? No? Maaaring hindi lang karamdaman ang Kanyang kayang gawin o pagalingin. Ito yung kapahayagan na sinong tao ang makagagawa ng bagay na ito. Sabi ko, isang kapahayagan na siya ay Diyos. At ang sabi doon, no, mapapansin ninyo, ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Tingnan natin, no, nung sinabing ipinangaral sa mga dukha ang mabuting balita. No? So, ang sabi doon, sinabi doon sa mga dukha. Ibig bang sabihin nito na sa mga dukha lamang ipangangaral o ipangaral ang mabuting balita? Bakit sa mga dukha lang ba ang pangangaral ng mabuting balita? Hindi. Ito ay para sa lahat. Sabi nga, ito yung kapahayagan na malapit ang puso ng Panginoon sa mga dukha. Sabi nga niya doon sa Mateo 5:3, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kung hindi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Si Apostol Pablo, nang marinig ang mabuting balita, isipin natin yung si Apostol Pablo, no? Isang Pariseo, salungat sa katuruan ng mabuting balita ng ating Panginoon, no? Maalam sa kautusan ni Moses, subalit siya ay binago ng Diyos at nagpatotoo siya sa mga kapahayagan ng Diyos sa Kanya. Ang sabi doon sa Epeso, sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay
na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayoy, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. No? Kaya nga sabi ko noong tinanggap ni Pablo ang tawag ng Panginoon, no? Ang sabi niya noon isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Kung magkagayoy, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kung papaano narinig ni Pablo ang mga salita ng ating Panginoon at nangusap sa Kanya ang pagtawag ng Panginoon sa Kanya, nandoon ang Kanyang pagtugon. Nalaman niya ang mga bagay na hindi kayang arukin ng Kanyang isipan kung sa Kanyang karunungan lamang. Sabi nga, ito si Pablo maalam, sanay sa kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moses. Subalit, nakita niya ang kaniyang kakulangan. Nakita niya sa kanyang sarili na hindi iyon ang naisin ng Diyos na kanyang gawin, kung hindi sa kapahayagan ng banal na Espiritu ng Panginoon sa kanyang buhay. Paano ba tayo nakakilala sa ating Panginoon? At ibinigay ang kanyang buhay para sa Kanya. Noong araw, may mga kabataan na maaaring hindi pa sila nag-aaral, o nung dumating yung panahon na makapag-aral sila, idinalangin nila na patnubayan sila ng Panginoon sa kanilang pag-aaral. Tulungan sila, gabayan, bigyan ng talino. Yun ang kanilang kahilingan. No? At nung sila ay nag-aaral, nakatapos sila. At nung sila ay nakatapos, hiniling nila na makapagtrabaho sila. Isipin natin ang mga kabataang ito, nung sila ay nag-aaral, dumadalo sa ating iglesia, nandun yung kanilang kasipagan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kitang-kita sa kanilang pagpupursige yung paglilingkod. Dumating yung pagkakataon na sila nakatapos sa pag-aaral, pinanalangin nila na makapagtrabaho at nagkaroon naman ng trabaho. Subalit, sa kanilang pagtatrabaho, naapektuhan ang kanilang paglilingkod. Unti-unting yung kanilang paglilingkod nag-deteriorate. Minsan, hindi na sila nakaka-attend ng mga gawain dito sa ating
iglesia. May mga biro nga di ba? Sabi naging dahilan. Naging dahilan yung trabaho sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Biruan nila yon, biruan lang yon. Subalit kung titignan natin, walang dapat maging dahilan para tayo hindi makapaglingkod sa ating Panginoon. Sapagkat ano ba yung ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. At sa kagandahang loob na ito, pinatawad ang ating mga kasalanan, binigyan ng kapatawaran ang mga ito, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan at marami pang kaloob na espiritual ang ating Panginoon. Itinuring tayong kanyang mga anak. Tinuring tayong kanyang mga kaibigan. Na kay Jesus ang katugunan sa lahat ng ating mga katanungan. Yung kanyang kamatayan sa krus, ang kasiguruhan na ang lahat ng mga bagay ay kanya nang napagtagumpayan. Sa pagtatagumpay niya, maaasahan natin na tayo ay magtatagumpay din sa lahat ng ating kalalagayan, maging sa panahon ng pandemic. Dapat nating ipagpasalamat sa Diyos ang lahat ng mga pangakong ito. Ano ba yung magagawa natin para makapagpasalamat sa Kaniyang ginawa? Alam niyo, sabi nga, titignan natin, balikan natin yung sinabi, yung patotoo nitong si John, John the Baptist. Ang sabi ni John the Baptist, kung siya ay nagbabautismo sa tubig, ipinakita ng nagsugo sa kanya na bababa ang Espiritu Santo sa isang tao at siya ay magbabautismo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya, sa buhay ng isang tao na nanalig, kumilala sa ating Panginoong Hesukristo, ito yung kapahayagan, ito yung sinasabi at narinig natin, na bautismuhan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya sabi nga ano yung magagawa natin para makapagpasalamat sa Kaniyang mga ginawa? Maraming paraan ng paglilingkod. Alam natin yan. Naging lesson na natin yan Maraming klase ng paglilingkod. Kung sa tingin natin, saan tayo tinatawag ng Panginoon sa paglilingkod? Sabi nga, mayroong mga kaloob. The gift of the Holy Spirit. Noong hindi pa pandemic,
paano ba tayo sumamba? No? Paano ba tayo sumamba noong hindi pa pandemic? Diba? Hindi ba natatandaan natin, no? Well, hindi naman katagalan pa naman yon. Nag-i-start ang ating worship, Sunday school. Sunday school, ganun rin pa naman di ba? Alas 8, and then devotion, tsaka yung Sunday school, start ng 8 yan hanggang alas 9. No? So, yun yung gawain natin. Makikita natin dyan, nag-i-start na. Bagamat, yung iba ay malalayo, pero nagpipimilit sila na sumamba. No? Ito yung panahon na tayo ay sumasamba na hindi pa pandemic. Paano ba tayo sumamba ngayon? No? Uma-attend ng Sunday school kahit late. At least, sabi ko nga, nagsusumikap na umattend. Subalit ngayon, uma-attend pa ba tayo ng Sunday school? Ng ating mga worship, mga Bible study, mga small group, at iba't ibang gawain kahit sa Zoom man lamang. Noong nakilala natin ang ating Panginoon Hesus sa ating mga buhay, nabago ang ating mga isipan, ang ating mga pananaw, sapagkat ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay sa buhay na ito. Ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo at ang kaaliwan ng Kanyang banal na Espiritu ang patuloy nating maranasan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa aming pagsamba, sinamba ka namin, Panginoon, sa Espiritu Santo at sa kapahayagan, sa kapangyarihan ng iyong salita. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na ang iyong mga anak ay patuloy na sumasamba sa kani-kanilang tahanan. Patuloy mo silang pagpalain. Patuloy mong katagpuin ang lahat ng kanilang mga kalalagayan, ang kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat at nawa ang iyong biyaya at pagpapala ang patuloy na sumaamin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
buong na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Panginoon, patuloy po kaming sumasamba po sa iyo at nasa panahon kami ng pagpapasalamat. Tunay na lahat ng bagay ay nanggaling po sa iyo. Kaya hayaan mo na ang iyong biyaya at pagpapala, Panginoon, ang patuloy na maranasan at ang biyaya mo, Panginoon, ang kanilang maranasan. Nagpapasalamat sila, Panginoon, sa anumang kadahilanan. Maaaring kaarawan nila, anibersaryo ng kasal, at iba't ibang pagpapasalamat, Panginoon. Pagpalain mo sila. Sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod sa kanilang mga ulo, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang basbas. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. At ngayon, Ama, igawad mo ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ang Tipas Unido Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat para po sa ating mga pagbabalita ngayon pong July 11, 2021 sa atin pong natapos na Sunday Worship Service. Ang nagbigay po ng mensahe, Reverend Fermin Lantan, tanging awit, Sister Hannah Nieva, praise and worship sa panguna po ng ating praise and worship team. Hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo, narration leader, Sister Pearl Katahan, at video editor, Brother Nuriel Ordonez. Para naman po sa ating midweek service and prayer meeting sa darating na July 15, 2021, ito po ay sa ganap na 7:30 ng gabi. Ang magbibigay po ng mensahe, Sister Bea Balida, testimony, Sister Andeliza Ordonez, praise and worship sa panguna po ng praise and worship team. Hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo,
Video Editor, Brother Joshua Talampas. Narito pa po ang iba pang magiging speakers ng ating midweek service. Sa darating po na July 22, TNP Brother Joey Talampas, July 29, Sister Rona Ramos, August 5, Sister Georgia Balida, August 12, Sister Andy Ordonez, August 19, Sister Pinky Ordonez, August 26, ang inyo pong lingkod. Para naman po sa ating pananambahan sa darating na July 18, 2021 sa ganap po na 9 ng umaga, ang magbibigay po ng mensahe Predicador June Pagsisihan, tanging awit Brother Aaron Ordonez, praise and worship sa panguna po ng ating praise and worship team. Hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo, narration leader, TNP Brother Joey Talampas at video editor Brother Noriel Ordonez. Paalala naman po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ikapo ay maaari nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-179065. Ang account name po ay Tipas Unida Church. Pwede rin po natin itong i-transfer via GCash. Ang GCash number po ay 0917-531-2614 at ang account name ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para ma-record. Ang atin din pong mga ikapo ay maaaring ibigay ng cash, iabot sa tahanan ng kapatid na Dr. Nep Ordonez, lakipan ng pangalan, petsa at halaga. Makikita rin po natin ang schedule ng atin pong Bible reading and reflection para sa linggong ito. Ang buong iglesia po ay nakikiramay sa pamilya ng ating yumaong kapatid, Sister Relly Moral. Dalangin namin na ang pagmamahal at kaaliwan ng Diyos ang yumakap sa inyo sa panahon ng inyong pagdadalamhati.